Sino ba naman yung yung sinungaling? Napakalinaw na kayo yung mga sinungaling. Yung kahirapan, gamit daw yung kahirapan. Ina-address ng ating Pangulo yung kahirapan, kaya nga po, second fastest growing economy tayo sa Asia. At tuwang-tuwa yung ating mga mahirap kasi may ayuda palagi sila. Di ba? Para makatawid sa kahirapan, habang sinusulong yung mga programa para sa long-term solution ng ating mga problema sa kabuhayan, lalo na po sa agrikultura. Ang daming mga magsasaka ang tuwang-tuwa kasi yung kanilang pagkakautang iniraise na ng ating Pangulo. Wala na silang babayaran. Inawad yung mga lupa sa kanila. You see, never yan na nagawa ng kanyang tatay. Kasi yung tatay niya, busy sa EGK. Kaya sila may kaso. Kaya siya may kaso sa sa ICC, Crimes Against Humanity. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. So bago sa ating mga topics, kasi may bago na tayong may bago ng Santo Papa po. At saka sa politika naman dito sa atin, may warning po si Sara. Nag-meeting di abansi sila doon sa Liwasang Bonifacio. Ang mga nag-attend, sabi sa estimate ng PNP, mga 2,000 man lang. Pero masyadong confident si Sara. Nag-warning pa ng possible massive na dayaan. Mina-mindset na niya mga kababayan yung ating mga mamamayan. Pero alangan man maniwala tayo kay Sara. Napakasinungaling. Tama pa? But before that, mga kababayan, dito muna tayo sa ating joke time portion. Padala ni James Cordon Baumgartner. Tamang-tama, yung joke niya po, yung entry niya, may relasyon sa politika. Kwento ng isang politikong namatay dahil sa tindi ng init sa kampanya at pagod sa kakaikot. Di after na mamatay yung politiko, nagpangagaw si San Pedro at saka si Satanas. Kwento ni San Pedro, sabi doon sa politiko, ito anya yung paraiso, namangka yung na namangha yung lalaki. Gulat na gulat kasi napakaganda ng paraiso siyempre. Maraming halaman, mga ibong nagkakantahan, mahalimoyak yung paligid, tahimik, maririnig mo praise songs ng mga nakapasok sa langit. Sabi ni Satanas, dito ka sa amin, sa lugar namin. Sa lugar namin, may mga kasino doon. Matatayog na gusali at magagandang babae, sabi ni Satanas. Ganun na pala yung impyerno, po? May hotel na pala doon at matatayog na gusali. At may mga magagandang babae. Nagsasayawan siguro. Sabi ni San Pedro at saka ni Satanas, mamili ka. Saan mo gustong tumira? Sa langit, sa impyerno? Palibasa makamundos yung politiko po. Pinili yung lugar ni Taning. Ngayon, dinala ni Taning yung kaluluwa ng politiko. Laking gulat ng politiko. Iba man yung iba man yung lugar, wala man yung sinasabing mga hotel at mga magagandang babae. Lahat lang apoy na napuntahan, lahat apoy yung nasa paligid. Nagreklamo yung politiko kay Satanas. Bakit anya ganon? Sabi mo, may kasino dito, may hotel. Matatas na gusali at may mga gandang babae. Bakit puro apoy? Sabi ni Satanas, pinakita ko lang sa'yo, habang hindi ka pa nakakapili, hindi ka pa nakakadesisyon, parang eleksyon niya, habang nasa kampanya, hindi pa nakakaboto. Di ba niya ganun din kayo, ng mga politiko? Sige pangako, habang nangangampanya, pero ang mga sinasabi, hindi man totoo. Wala ka na anyang lusot. Nakapili ka na, dito ka na sa impyerno. Nabodol po. Nabodol pati yung kaluluwa. Nakinig sa kasinungalingan ni Satanas. Yung politiko kasi, parehas man sinungaling.
na isahan yung politiko. But anyway, joke man lang po. Automatic na, matic na po, 200 pesos. Ayan siya, oh. Sinulat ko na rin dito para kasali ka na rin sa monthly raffle draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin, qualified ka pa rin sa grand draw natin, 10,000 na po sa December. Gusto ko muna pala na pasalamatan yung pagbisita ng isang avid viewer natin dyan sa Tarlac. Pero taga rito siya sa taga rito siya dati sa Albay, sa Legazpi City. Taga Rawis daw siya. Bumiyahi pa from Tarlac to Legazpi para bisitahin rin tayo. Although, ang main purpose niya, mga kababayan, ay bisitahin yung kanyang mga kaibigan kasi reunion daw nila. Class reunion ng mga kaklase niya rito sa St. Agnes Academy noong panahon niya. 70 years old na siya. Isang Filipino-Spanish. Mestiza po siya. Dati siyang teacher ng DepEd. At ngayon nakita ko, guidance counselor yata yun siya sa isang college dyan sa Tarlac. Yan po. Napakakinis pa ng kanyang balat, yung kanyang muka. Mestiza talaga, napakatangos ng ilong. Kastilang-Kastila, Siya si Madam Karina Robles Tagama. Isang half Filipino, half Spanish. Dati siya taga Rawis, Legazpi City. Yan. Saka yung kanyang asawa si Sir David Belen. Sundalo daw itong si David Belen. Laging nanonood po sa atin. Maraming salamat po. At sabi niya, ipapakilala daw niya ako sa kanyang mga kaibigang senior citizens diyan sa Tarlac para dumami pa yung ating mga tigapanood at followers. Maraming salamat po, Madam Karina Robles Tagama. Si David Belen, yung kanyang asawa, taga rito din. Dati sa amin, yung mga Belen, taga First District ng Albay. Pero nandyan na sila, nakatira mga kababayan sa Tarlac. Maraming salamat sa inyo pong pagbisita. Mabuhay po kayo. At number 1 supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos loyalist sila. Ngayon, mga kababayan, sa Lunes na po, eleksyon. Kailangang ipasok natin. I-number 1 na natin sa pagkasenador. Si Ben Abalos. Anyway, number 1 man talaga siya. Yung number niya po, number 1 sa baluta. Baka masingitan pa po ng mga walang kwenta, sabi ni Vice Ganda. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA. Kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open, kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila, buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, masaya pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at dumaang ang buhay ng bawat Pilipino.
Dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Matindi po yung banat ni Sara Duterte. Pero yung audience niya, ginawa yung meeting di abansi po ng PDP Laban sa liwasang Bonifacio. Hindi natin maintindihan kung bakit confident masyado si Sara manalo yung PDP Laban. Lahat daw sa Duterte. Yung nag-attend nga po ng kanilang last meeting di abansi, magto 2,000 lang po. Sabi ng PNP, laging langaw po kasi ayaw ng tao ng sige lang ang panira. Lahat masasamang salita po ang narinig kay Sara. Ito rin si Kitty. Matindi po. Para ng mga komunista. Palibasa, ang sinusupport po, yung komunistang bansa, China. Di ba? Ayan man lang po ang crowd nila sa liwasang Bonifacio. Malamang mga members ito ng KOGC, prinoklamar na, mga kababayan, prinoklamar ni Sara Duterte. Dumami yung kandidato nila, oh. O ngayon, sabi ni Sara, winawarningan ko anya kayo sa peligro nitong alyansa. Yan o, sabi niya, Vice President Sara Duterte blasted President Marcos alyansa para sa bagong Pilipinas, calling it a dangerous alliance meant to enslave Filipinos and bring the country back to narco-politics. Baliktad po talaga. Yung lumalabas po na narco-politics, yung previous administration, yun ang lumabas po sa Quadcom. At base po sa mga kaso na final ni Trillanes, ngayon, binabaliktad ni Sara. Ina-accuse na yung ating administrasyon na involved sa narco-politics. The same narrative, mga kababayan, accusing the president na ayaw magpa-hair follicle po kasi bangag. Ang ayaw po magpa-drug test, yung tatay mo mismo noon, challenge. Sabi ni Harry Roque, ano niya? Bakit gagawin yon? Wala niyang makakapagdikta sa presidente. Gagawin niya yun kung gusto niya. Kung ayaw niya, walang makakapagdikta sa presidente. Pagkatapos ngayon sila, gustong diktahan yung ating Pangulo. Na mismong isa sa kandidato nila, si Vic Rodriguez po, noong kampanya, inawagaywa yung negative result sa drug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 2 beses na nagpa-drug test yung ating Pangulo, negative. Di ba po, mga kababayan? Sabi ni Sara rito sa meeting di Abansi, ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Walang kakayahan. Inapakalinaw, mga kababayan. Based sa latest na balita ngayon, ang Pilipinas po is the second fastest growing economy, Asian economy. Pumantay na nga tayo sa China po, mga kababayan. Philippine rank second fastest growing Asian economy. Paano walang kakayahan, sabi ni Sara? Sabi dito, first quarter growth at 5.4% as inflation eases, consumption rises. Pati po yung inflation po, bumagal. Bumaba yung inflation. Ibig sabihin, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, tulad ng bigas na may 20 pesos na po, na kinakagalit ni Sara Duterte kasi natupad yung sinasabi ng ating Pangulo. Abang yung tatay niya, yung 7 pesos po, never na nangyari. Plus yung sabi niya, 6 months, sosolusyonan yung droga sa ating bansa. Hanggang ngayon may droga. You see, sino ngayon ang walang kakayahan? Ito yung data mismo, mga kababayan. Galing sa Philippine Statistics Authority. At mula sa data ng iba-ibang mga bansa, pumantay na tayo po sa China. Yan the Philippine economy ranked as the second fastest growing in the Asian region, slightly picking up to 5.4% in the first quarter of the year from 5.3% in the fourth quarter of 2024, sabi po ng Philippine Statistics Authority. While growth was slightly slower than 5.9% expansion seen during the same period last year,
Secretary Arsenio Balisacan of the Department of Economy, Planning and Development or DepDev said the Philippines is emerging as one of the fastest growing middle-income economies. Middle income na po tayo, economy. Paano nasabi ni Sara Duterte na ang administrasyong ito ay walang kakayahan? Ang walang kakayahan po, wala siyang kakayahang ipaliwanag yung paggastos ng 612 million confidential funds. Kaya kung ano-ano na lang na diversionary tactics ang kanyang ginagawa to cover itong mga katarantaduhan na kanyang ginawa. Siya yung walang kakayahan na patakbuhin yung isang departamento lang, hindi niya kaya, DepEd. Wala man pong reforma na ginawa si Sara Duterte. You see? Pagkatapos, sasabihin niya, yung ating administrasyon walang kakayahan. Napakalinaw po na siyang walang kakayahan. Pati walang kakayahan mag-isip ng matino. Sabi nga po ni Ramon Tulfo, certified kasing baliw. Sabi naman ni Atty. Lorna Caponan, lutangan niya. Makikita mo niya yung may... Alam na ninyo, base niya sa aking experience. Panoorin ninyo yung interview ni Christian Isguera kay Atty. Lorna Caponan. Malilinawan kayo. Bakit ganyan si Sara Duterte? So, basado po sa data, the Philippines trailed only to Vietnam 6.9% and was tied with China 5.4% while outpacing Indonesia. Talo na natin. Nalampasan natin sa growth ng economy yung Indonesia 4.9%, Malaysia 4.4%, and Thailand 2.8%. So sabi po ni Balisacan, ito anyang performance underscores the relative resilience of our economy in the face of global volatility. This optimism is not passive nor misplaced. It is matched by a commitment to swifter, more decisive, and dynamic action. The Marcos administration is working hard to facilitate targeted and strategic investments, enable innovation, proactively monitor risk, deploy targeted social assistance, and preserve our sound macroeconomic fundamentals. Malinaw po na napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos magpatakbo ng ating bansa. Napilit nila ini-ignore ang mga achievements kasi habang nangyayari ito po, napapahiya sila. Nasurpas kasi yung achievement ni Digong. Pag kinumpara po ninyo si Digong at si PBBM, nagmumukhang inutil po si Digong. O diba? Kaya pilit mga kababayan na sinisiraan ni Sara. Wala nang ginawa si Sara, manira sa kampanya. Wala mang programang sinasabi. Lahat lang pang sarili. Gusto niyang manalo yung Duterte para maisalba siya. At si Digong, yung kanyang tatay, hindi naman yun maisasalba po unless ma-prove nila sa ICC na hindi guilty sa crimes against humanity involving more than 30,000 victims na kapwa natin Filipino. Tama po? Kaya sabi po ni Finance Secretary Ralph Recto, ito anyang GDP performance highlights the continued strength and resilience of the Philippine economy even amid rising global uncertainties. Our growth is strong, inflation continues to ease, private consumption is rising, and our job market remains vibrant. These are clear signals of accelerating domestic demand ahead, which is our strongest shield against external headwinds and trade wars, sabi po ni Secretary Recto. Napakagaling po ng administrasyong ito. Kaya masyadong na-insecure yung mga Duterte kasi malinaw po, pabagsak na po sila. Hindi nila matanggap, mga kababayan, na si Digong ay mahulog, masilo ng Interpol at nandun na ngayon sa ICC. At hindi nila matanggap, lalo na ni Sara, na susunod na sila mula mismo sa kanyang bibig na kanyang sinabi last week o 2 weeks ago yata, si Bongo, si Bato, at sabi nga, may
may nabalitaan daw siya na uunahin siya. Mamaya talaga kailangan siyang magpaliwanag kasi hindi lang sa ICC yung problema nila, pati dito sa atin, sa DOJ. Tingnan natin mamayang hapon kung pupunta sa DOJ si Sara kasi may final sa kanyang complaints about inciting to sedition. May kaso yung pagbabanta sa ating Pangulo at grave threats, final ng NBI. You see? Sabi ni Sara, such alliance anya will bring the country back to narco-politics as well as to the nightmare of Typhoon Yolanda when Filipinos were abandoned. Anong abandon? Na hands-on mga kababayan yung ating Pangulo. Always on the ground sa mga calamities. Siya, yung panahon ng Christine, anong ginawa niya? Di ba lumipad siya outside the Philippine area of responsibility habang binabayo tayo ng bagyong Christine, baha, kung saan yung sinasabing 7,000 plus, hindi nga 7,000, 11,000 plus na flood control projects ng kanyang tatay, wala mang epekto. Tapos tinuturo yung 5,000 flood control project ng ating administrasyon. Mas marami nga yung sa inyo. 11,000 plus na flood control, walang epekto. You see, mahilig si Sara magturo, mga kababayan. Habang ang napakalaking problema, sila mismo. Sabi niya, ito ang alyansang muling nais tayong alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan at kapangyarihan. Sino ba naman yung sinungaling? Napakalinaw na kayo yung mga sinungaling. Yung kahirapan, gamit daw yung kahirapan. Ina-address ng ating Pangulo yung kahirapan, kaya nga po, second fastest growing economy tayo sa Asia. At tuwang-tuwa yung ating mga mahirap kasi may ayuda palagi sila. Diba? Para makatawid sa kahirapan. Habang sinusulong yung mga programa para sa long-term solution ng ating mga problema sa kabuhayan, lalo na po sa agrikultura. Ang daming mga magsasaka ang tuwang-tuwa kasi yung kanilang pagkakautang iniraise na ng ating Pangulo. Wala na silang babayaran. Inawad yung mga lupa sa kanila. You see, never yan na nagawa ng kanyang tatay. Kasi yung tatay niya, busy sa EJK. Kaya sila may kaso. Kaya siya may kaso sa ICC, Crimes Against Humanity. You see? Ito yung speech ni Sara Duterte, mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang kasinungalingan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Walang kakayan daw maintindihan yung kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Sa totoo lang, yung ating Pangulo ang may pinakang malawak na pagkaintindi sa kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga po siya, makikita ninyo ang kanyang mga programa talagang nakatuon para sa pag-angat ng buhay ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Gusto niya na maging middle income class na sila. Nakita ninyo po yung mga pabahay, mga condominium, high-rise buildings, mid-rise and high-rise buildings. Tingnan nyo naman po, mga kababayan, iyon sa Palayan City, Township sa Nueva Ecija. Isa lang siya sa napakaraming mga housing projects all throughout the country. Kompleto po ng amenities, may clubhouse, may swimming pool, mga condo units po. You see? Ganyan kaganda, mga kababayan, yung mga housing projects ng ating Pangulo. Yan po. Diba? Napakaganda. Ito yung sa Bukawi, Bulacan. Yan, mga housing projects po. Ito yung proposed housing project dito sa amin sa Legazpi City. Yan. Ang gaganda po. Dito ito sa amin, mga kababayan. Perspective. Ito sa San Mateo, Rizal. Kaya masyadong nainggit si Sara kasi hindi siya kasali rito sa implementation ng mga projects. Ang nakaprintira si Speaker Martin Romualdez, kaya galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez.
Iyon naman yung nagiging katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Kaya ang bagay na maging successor ng ating Pangulo, si Martin Romualdez. O ito yung development dyan ng housing project sa Tondo, Manila. Yeah. Ito naman pabahay para sa mga sundalo at polis. Kaya hindi nila magatungan yung ating mga sundalo at polis na kumampi sa kanila. Wala man silang ganyan na project para sa mga polis. Si PBBM lang po ang nakagawa ng ganyang malalaking projects. Plus yung Pasig River bigyang buhay muli. Napakaganda na po. Yung Pasig River. Napakalinis na po at tourist attraction na siya ngayon. Ito yung sa Malabon. Yan o. Look, President Ferdinand Marcos Jr. leads the turnover of 1,380 housing units of the St. Gregory Homes Project in Barangay Panghulo, Malabon City on March 27, 2023 pa to. PBBM is inspected one of the housing units with the Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar. Yan o. Yan yung ating Pangulo. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Ating General Manager sa NHA, General Manager Joe Bentay, lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan, ang ating mga kasamahan, my fellow workers in government, ating mga minamahal na kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Huwag po kayo mag-aalala na masyadong matagal yung speech ko. Magpapakain daw si Mayor Jeannie ng para... Sinubo ko na naman si Mayor. Masaya po ako na nandito at makasama kayong lahat. At tunghayaan ang pagsasakatuparan ng ating hangarin na makapagpatayo ng bahay para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Malabon. Ang St. Gregory Homes Project ay binubuo ng mahigit na 20 tiglimang palapag ng mga gusali na merong 1,380 unit na pabahay na di kalidad, matibay at ligtas. Naging matagumpay ang housing project na ito dahil sa pagtutulungan ng National Housing Authority, lokal na pamahalaan ng Malabon, iba pang ahensya ng gobyerno at siyempre ang ating kasama at partner ang pribadong sektor. Naway mas marami pa tayo mapapatayong bahay at matutulungan na kapwa nating Pilipino. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa kooperasyon ng ating mga benepisyaryo dito sa St. Gregory Homes Project na karamihan ay naging informal settlers at dating nakatira lang sa kung saan-saan, sa waterway, sa danger zone, mga ibang lugar na naapektuhan ng mga proyekto ng Department of Public Works. Sana po ay magsilbi ito ng paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Para po sa akalaman ng lahat, napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay hinamon ko ang aking sarili at ang aking mga kapwalingkod sa DHSUD, sa NHA, lalong-lalo na ang ating mga LGU na matugunan at ang mga pangangailangan ng pabahay sa loob ng aking termino bilang Pangulo. Kita na ninyo? Pagkatapos si Sara, ang marinig mo sa kanyang bibiglat, paninira at kasinungalingan, mga kababayan, tungkol sa ating Pangulong Bongbong, wala man siyang contribution kundi ang manira. Punong-puno ng basura ang kanyang bibig at hatred yung kanyang puot, yung kanyang puso. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan.
sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ang maling leader na napili namin, kayo po, kasi sumusweldo kayo, hindi man nagtatrabaho, kundi naninira lang. Pagkatapos, i-endorse mo pa yung mga kandidato mo na parihas mo, mapanira. Wala mang kontribusyong maganda sa ating bansa. Lahat lang ang sinasabi, ang tungkol sa inyong tatay. Di ba? Kaya nga ang grupo ninyo, Duterte, hindi tulad ng alyansa ng bagong Pilipinas. Para sa Pilipinas, hindi para sa isang tao. Hindi para kay Marcos, kundi para sa Pilipinas. Kayo, Duterte, para kay Digong at para sa inyo. Tapos, kukubra ng sweldo sa ating mga mamamayang Filipino. Logi man po pa ganyan. At hindi natin kailangan ng leader na punong-puno ng puot ang kanyang puso. Natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Binaliktad pa niya. Inaakusa yung ating Pangulo na naglabag sa saligang batas. Ang malinaw po na naglabag sa saligang batas kayo. Culpable violation of the Constitution. Kaya nga po kayo na-impeach. O ngayon, gusto ninyong tablahin yung ating Pangulo. Yung kaalyado ninyo, si Cardema, nag-file man ng impeachment. Hindi man tinanggap ng Congress. Sabi, babalik sa Martes daw. Tingnan natin mga kababayan. Kasi nag-react na si Speaker Martin. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung reaction ni Speaker Martin. Balikan natin si Sara sa kanyang matinding puot sa kanyang puso. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Ano, oto-oto, na pag sinabi ninyo, susundin niya, yung tatay ninyo nga ayaw. At saka, bakit kailangan pa? Nakitang-kita naman po sa behavior ng ating Pangulo, malabo na bangag. Ang bangag po, yung mga taong violente. Alam na ninyo kung sino yung mga taong violente. Yung madaling magalit at mahilig magbanta. Yan ang dapat magpa-check up. Yan ang mga manifestation. Hindi nga lang sa dapat magpa-check up, pati sa psychiatrist dapat magpa-check up kayo. Ngayon lang tayo nakakita na openly ang isang sitting Vice President magbanta sa ating Pangulo, sa First Lady at kay Speaker Martin, sa Speaker of the House. Ngayon lang tayo nakakita ng Vice Presidente na i-imagine yung ulo ng Pangulo na tanggalin. Ngayon lang tayo nakakita ng Vice Presidente na nagbantang ipahukay ang bangkay ng isang dating Pangulo. Tapos itapon pa sa West Philippine Sea. Walang matino na tao na gagawa ng ganyan. Because that is desecration of the dead. You see, kayo ang dapat magpa-check up. Napakalinaw po sa mga display ng inyo pong pag-uugali. Binabaliktad lahat ni Sara. O tingnan mo, punong-puno ng puot ang kanyang pagkatao. Nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Paano nagsinungaling? Nasinimula na nga sa Cebu. Kaya lang sinuspend mo na kasi eleksyon. Napakalinaw at tinikman ng ating Pangulo. Masarap yung 20 pesos na bigas na sinaing ni Cebu Governor Gwen Garcia. Yan si Gwen Garcia with the President Bongbong Marcos. Yan well-milled rice. So, diba? Sabi ni Sara, pagkaing hayop, pagkaing baboy. Ininsulto yung ating mga magsasaka.
pinapalabas yung pinoproduce na na bigas ng ating mga magsasaka, pagkaing baboy lang. Ganon kababa ng tingin ni Sara Duterte sa ating mga magsasaka. Nagpo-produce ng nagpo-produce ng bigas na pagkaing baboy lang yung quality. You see, Sara is consumed by hatred, mga kababayan, kaya ineffective siya na maging public official. Pati yung kanyang mga kandidato sa pagka-senador, wala man niyang magagawang mabuti sa ating bansa, yung Duterte po, kasi punong-puno ng puot ang kanilang mga puso. You see, maubos lang yung panahon nila sa pagligtas kay Digong at sa kay Sara. Loging-logi, mga kababayan, ang ating mga mamamayang Filipino sa pagpapasweldo sa kanila. Tingnan ninyo ni Sora, punong-puno ng galit. Nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. Inakusa na kidnapper yung ating gobyerno. Saan ka nakakitang gobyerno? Kidnapper. May kidnapping talagang nangyari na may warrant of arrest galing sa ICC. Sinib ng Interpol. At sabi ng mga legal experts, international law experts, legal anya yung nangyari. Kanino kayo maniwala? Kay Sara Duterte na sablay ang pag-iisip? O sa mga international legal experts? You see, pag naniwala kayo kay Sara, ibig sabihin, ang level ng kaisipan at kalagayan ng mental health, parehas kayo, parehas ninyo. Diba, ganon? Balik tayo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Tinapon daw. Ang mga itinapon po, yung mga victims ng EJK na napakarami rito. Kung saan-saan na lang po natagpuan ang kanilang pamilya. Nakandosay kung saan-saan. At nandun na, mga kababayan, sa libingan. Pero si Digong po, buhay na buhay. Sarap ng buhay niya. Nandun sa dahig, kumpletong facilities at binibigyan ng due process. Nakapamili ng abogado na gusto niya, international lawyer, to defend himself in court. Yung mga biktima po ng EJK, wala na po. Mga kaluluwa na ngayon. So, ang may karapatang magalit at maghanap ng hustisya po, itong mga victims ng EJK. O ngayon, napakapalad ng pamilya Duterte kasi binibigyan sila ng due process. Pero masamang-masama ang kanilang loob despite the fact na may due process para sa kanila. Kita ninyo ang pag-ugali ng mga taong ito. Masyadong entitled po sila. Wala silang paki doon sa napakaraming victims na mga Filipino. Pero si Digong, na nambiktima sa mga kapwa niya Filipino, nandun nga sa ICC, pero binibigyan siya ng due process. At sisihin niya yung sarili niya kasi hindi nakita ng mga pamilya ng biktima ng EJK, mga kababayan, na magkakahustisya sila rito sa Pilipinas sa panahon ni Digong, kaya final po sa ICC. Walang kinalaman sa kaso ang ating Pangulong Bongbong kasi final ito 2017 pa po. Mga pribadong complainants. Napakalinaw po. Yung tinuturo yung ating Pangulo. Nagkataon lang na yung warrant of arrest nirelease po panahon ng ating Pangulo. At may obligasyon tayo sa Interpol. Napakalinaw po yan. Hindi matanggap ni Sara. I-questionin niya yung yung ICC. Filipinos deserve better. Kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa So, pinapalabas niya, ginukondisyon niya ang isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Pag natalo ang majority ng kanilang kandidato, dinaya. Malabong-malabo man po. Para mga kababayan, lasunin yung isipan ng mga tao na dapat sila mag-ingay, mag-protest at mag-people power ultimately in case natalo sila sa eleksyon. Sabi po ng isang survey firm, yung Okta, Magic 12, Alyansa will not just win, they will win big. Yan sabi po ni Okta Research President Ranjit Rai. Kasi organize ang kampanya po ng
ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Yung audience lang nila doon sa mga rallies nila, napaka-county po. Ito nga grand rally nila, yung last nilang ginawa kagabi, kung saan nagsalita si Sara sa Liwasang Bonifacio. 2,000 lang po yung attendance. Paano silang mananalo sa ganyang crowd? Whereas yung mga kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, 50,000, 100,000, 200,000 yung attendance po ng mga pumupunta. Paano silang mananalo? Kaya nga nanalo si Sara po during the election kasi sinuport ng mga Marcos loyalists. Yung 32 million niya, 31 million doon, mga Marcos supporters. Kaya nga siya hindi naglakas loob na kumandidato pagkapangulo. Siguradong matatalo siya. Kita ninyo, hindi nga makapag people power. Kasi wala nang people sila, mga kababayan. After na maaresto si Digong, walang people power. Lahat lang kasi sila daldal sa social media kasi karamihan sa mga supporters nila, trolls. Kita ninyo? Kaya sabi po ng UKTA President, pakinggan natin. Kaya malabo yung statement ni Sara Duterte. Malayo sa katotohanan. The probability of the Alyansa winning 8 senatorial candidates is very high. So Alyansa will not just win, they will win big. Yeah, alam niyo naman yung consistent criticism ng surveys, nagmamind conditioning daw kayo. Ano namang masasabi niyo sa ganon? We are just messengers. Honestly, we give too much credit to surveys. We have to temper surveys by saying that they're really just snapshots. They're not guarantees. Malabo po na yung Duterte manalo. Malamang si Bongo manalo at saka si Bato. Pero sabi nga natin, manalo man si Bongo si Bato, may nakaambang sword of Damocles sa kanila. Alam nila yon, yung warrant of arrest ng ICC. Kaya nga, sabi nga natin, masasayang lang yung boto para kay Bongo at kay Bato. Malamang hindi man sila makaupo bilang susunod na mga senador, bilang mga re-electionista senator po. Kaya masamang-masama ang loob ni Sara Duterte. Isabi ko nga po, itong mga problemang kinakaharap niya at kinakaharap ng kanilang pamilya, consequences ito ng kanilang mga maling ginawa. At dapat sisihin po sila mismo. Ang kalaban nila hindi man po yung ating Pangulo o ang ating administrasyon. Ang kalaban ni Sara, yung ugali niya, yung pagkatao niya, yung bibig niya. The worst enemy ng mga Duterte po, yung sarili nila. Anyway, sige lang. Pakinggan natin yung mga pinagdadaldal ni Sara. Alam ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa. Ang mapanganib po, si Pulong at kayo, nakita sa video At si Digong, yung tatay ninyo, kaya tama lang na nakakulong siya. Kasi yung biktima po, 30,000, probado na, nabilang na. More than 30,000 yung nangamatay. Yan ang mapanganib. At kayo po, mapanganib kayo. Bakit? Mismong presidente, pinagbantaan. Sa alyansa po, walang ganun. Harmless yung mga kandidato ng alyansa. Walang pag-ugali na tulad po ninyo. Paano nasabi ninyong mapanganib yung alyansa? Ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan. Walang kakayahan. Nakita na ninyo yung kakayahan, mga kababayan, ng ating Pangulo. Napakaganda yung mga projects. Yung sinasabing elitista. Yung ating Pangulo, pinapaimbestiga na yung isang elitista. Si Villar, yung Prime Water. Nagalit kayo. Pero hindi nangangulugang elitista. Masasama na. Lahat na lang masasama pag mayaman. Di ba? Kumusta naman yung gumastos ng 125 million in 11 days. Di ba? At yung mga sinasabi ninyong makabayan, di ba yung kalyado ng ating Pangulo? Gusto nga din na
papanagutin yung ating Pangulo. Yan ang mga sigaw sa mga rallies ng mga makabayan. Kaya lang, wala man silang makitang ebidensya. Pero sa sa confidential funds, mayroon, kaya nag-file silang impeachment. Na-impeach kayo. Tama? Mali yung sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Nasa middle class na po ang Pilipinas. Base doon sa sabi ng sa data ng Philippine Statistics Office, second fastest rising economy ang Pilipinas na ngayon. At yung mga mahihirap na walang bahay, may mga condominium na sila. Na never nagawa ninyo ng inyong tatay. Ang nagawang condominium, yung nasa sementeryo po, kasi na-EGK. Diba? Naging mga abona. Sa May 12, bumoto tayo ng may bukong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Kanong God save the Philippines na yung Diyos nga pinagmumura ng tatay ninyo? Sinong Diyos? Baka yung Diyos ng mundo? Ang God of this world, ang tawag doon, si Lucifer. Sa bagay, nasabi na po ninyo, drag me to hell. Pag ako anya nandun sa impyerno, ako ang presidente ng impyerno. Kaya malabo na ang majority ng mga Filipino maniwala po sa inyo. Dapat ang Pilipinas iligtas po sa another Duterte na makaupo sa Palasyo Malacanang. Yan ang dapat na mangyari. Kasi baka maulit yung yung EGK. Pati nga yung presidente pinagbantaan ninyo. Ano pa yung mga ordinaryong Pilipino? Kaya yung bukang bibig ng tatay ninyo noon, kill palagi. Kaya nga may crimes against humanity po laban sa inyong tatay. Bumoto daw straight Duterte and let us all save the Philippines. Wala man pong makakapagligtas sa Pilipinas, kundi yung ating Panginoong Hesukristo man lang. Kasi siya lang yung at sa buong mundo, siya lang po ang tagapagligtas. Ang sino man po na mag-claim na another savior, Antikristo yan. Di ba pa? Mga Antikristo lang po ang magsasabi ng ganyan na gustong palitan yung savior tulad ni Pacquiao. Tingnan ninyo. Kaya niya daw na i-stop yung lindol. Pero yung pag-aresto ni General Torres sa kanya, hindi niya na-stop. Di ba? Sabi ni Sara, God save the Philippines daw nila. Si Digong muna ang iligtas ninyo kung kaya ninyong iligtas sa ICC. Pagandaan ninyo na mabuti yung defense ninyo kay Digong. Yan ang matinong advice dapat. Anyway, napaba yung ating kwentuhan. May bago na palang Santo Papa. Tingnan natin kung may mensahe si Sara sa susunod na mga oras sa pagkapili ng bagong Santo Papa, isang Amerikano. Ayan po, courtesy ng EWTN, Pope Leo XVI. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Nag-post din agad sa Facebook si US President Donald Trump. Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope.
What excitement and what a great honor for our country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment. Ito, throwback mga kababayan. Nakapunta na pala siya dito sa Pilipinas. Sabi rito, throwback sa report ng ABS-CBN. When the future Pope Leo XIV visited the Philippines, Reverend Father Robert Prevost, then Prior General of the Order of St. Augustine, visited the Philippines on January 31, 2004 to bless the Friary of the Agustinians of Santo Niño de Cebu Parish in Mohon, Talisay, Cebu. His Agustinian brothers in the province of Santo Niño de Cebu hail his election, calling for prayers as the new Pope starts his ministry. Yan siya mga kababayan. O tinuman yung pagbisita niya sa Intramuros noong 2010. 2 beses na pala. Reverend Father Robert Francis Prevost, OSA, has celebrated Mass of the San Agustin Church in Intramuros, Manila during the Order of St. Augustine's Intermediate General Chapter in 2010. Ayan siya, mga kababayan. Si Pope Leo XIV, mga kababayan, pinanganak September 40, 1955. So 70 years old siya po, mga kababayan. Birthplace niya, Chicago, Illinois, USA. So kahapon, elected Supreme Pontiff, May 8, 2025. So siya po, mga kababayan, yung ika-267 successor of St. Peter, sabi rito sa balita. Sabi dito sa background niya po, he previously served as Bishop of Chiclayo in Peru from 2015 to 2023 and was prior General of the Order of St. Augustine from 2001 to 2013. He served Peru from 1985 to 1986 and from 1988 to 1998 as parish pastor, diocesan official, seminary teacher, and administrator. He was made a cardinal noong 2023. In 2023, Pope Francis appointed the Prevost as prefect of the dicastery for bishops, a prominent role that has elevated his profile as a potential papal candidate. Ayan po yung mga balita ngayon. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mahinang po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.